Breaking, mga online lending apps o OLA, isusunod na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission or FAOC. Gayong may direktiba na kami galing sa Pangulo, tatapusin na lang namin ang mga POGO at mga OLA na isusunod namin. May niread kami dyan na puro Chinese rin na nag-ooperate. Dr. Winston Casio, breaking news. Totoo kaya ito? O baka naman isa na namang edited post na ginawa ng mga ilang tao para magkaroon ng balita kahit di naman totoo. Tara, talakayin natin. So welcome back mga kadyani. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik dito sa aking Janitor TV channel. At kung newbies po kayo, please subscribe na po. Like, share, hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito. At sa mga legit at loyal subscribers ko po, maraming pong salamat. At humihingi po din ako ng suporta sa inyo sa iba kong mga social media accounts tulad sa aking Facebook account at sa aking TikTok account. Paki-follow na rin po yun para suportahan po ang aking mga channel at ang aking mga adhikain kung paano kayo maturuan kung ano yung dapat natin gawin kung sakasakaling kayo ay nakakaranas ng hindi maganda na sitwasyon dito sa mga OLA. So yun, binanggit ko naman kanina na may breaking news daw ayon kay Dr. Winston Casio na ang isusunod daw na mga i-raid o mga huhulihin ay yung mga OLA na gumagawa ng mga illegal. Sana nga, pero I doubt this one na totoo ba ito kasi I research news kagabi pa, tinitignan ko, wala naman siya nabanggit na kahit ano riyan. Ang alam ko lang na binabanggit niya lagi is yung nagkaroon na nga ng pagkakaban ng mga POGO ayon sa ating Pangulo. Mismo sinabi niya na ban all POGOs, di po ba? Yun nga sinabi lang naman ng ating mahal na Pangulong Marcos. So yun, wala akong nakitang balita na sinabi yan ni Dr. Winston Casio. Maaari siguro dahil may mga tao na biktima ng OLA na gusto mangyari is ma-raid nga, which I highly agree with it na ma-raid yung mga OLA na gumagawa ng illegal at mga illegal activities. Ako hindi naman ako against sa lahat ng OLA. Merong OLA kasi na maaasahan at talaga mapagkakatiwalaan. Like, di ba, si Tala, Bilis, GCash, mga loan. Kasi yun, may mga panahon kasi talaga na kailangan nating humiram sa mga OLA na may mabababang interest at hindi gumagawa ng illegalities at hindi ginagawa ang unfair debt collection practices. Na ang gusto ko sana ma-rate ay yung mga talaga matitigas sa ulo ng mga OLA, yung mga na-revoke na, yung mga may cease and desist order na patuloy pa rin sa panghaharas, yung mga na-raid na rin na nakaraan na patuloy pa rin sa panghaharas. Kaya nga nare-raid dahil mayroong mga reklamo na mga illegal activities. Ngayon lilinawin ko lang kung magkaduktong ba talaga yung POGO at yung OLA. Bigyan ko kayo ng ideya. POGO is under PAGCOR license sila. Hindi po sila under ng SEC. Alam ko lang hindi sila kasi may iba-ibang klase ng mga ahensya ng gobyerno na humahawak sa mga ganyan. Kasi may nakita ako na nagpapakalat na under nga ng POGO, which is hindi ko sure kung totoo o hindi. Kasi tinanood ako ng balita, araw-araw naman yan. Ang lagi lang sinasabi is mga scams, mga online scams lang sinasabi. Hindi ba nababanggit kung kasama ang online scam sa kanila. Ganito kasi ang POGO. Ang POGO is a Philippine Offshore Gaming Operation na kung saan under ng PAGCOR at binibigyan na lisensya ng PAGCOR para makapag-operate sila. Etong mga POGO na to, mga illegal na gumagawa niyan is may pera kinikita yan. Ito na yung pagkapapasok ng OLA. Yung perang kinikita niya sa illegal ipapasok sa ahensya ng gobyerno, gagawing negosyo. Papasok niya sa investments, papasok niya sa mga online lending businesses. Yan, kaya pag pumasok na yung pera ng mga yan sa mga ganyan, marerehistro yan kasi magpapailang naman sila ng mga requirements at magpapabigay sila sa SEC. Ngayon si SEC na ipapasok dyan para mabigyan na lisensya to operate yung mga OLA na yan. At yung pera ginagamit nila pwedeng dyan na nanggagaling. Doon natatawagin yung sistema ng Money Laundering Act na kung saan ay ginagamit nga yung mga illegal na kinikita nila sa pamamaraan na gagawin nila legal sa mata ng tao at ng gobyerno. Doon yan. Yun ang sinasabi ko. Kaya sabi ko na
Kung mababa ng pogo, hindi pa basta-basta mababa ng OLA kasi magkaibang ahensya sila ng gobyerno. Sana po naiintindihan ninyo yung sinasabi ko, 'no? Kasi meron pinipilit na ang pogo i-under daw din ang OLA. Makulit, 'di naiintindihan yung kaibahan ng dalawang ahensya. Yung ahensya ng PAGCOR is para sa sugal lamang. Ang ahensya ng SEC para sa mga investment at mga ibang klase ng negosyo na kailangan ng rehistro ng para makapag-operate po ng isang lending company, isang investment company. So yun, naintindihan nyo sana, dalawang magkaiba yan. Kaya kung pipilitin sa akin, ako yung tipo ng tao nag-iisip eh. Hindi ako basta-basta nagbibigay ng teorya o kung ano man na baring magkaisa nga sila o something na gano'n. Kasi magkaibang bagay yun eh. Pwede nga na under yung pera ha. Yung pera, hindi yung connection. Yung pera kasi ang gagamitin. Pero totoo naman na Chinese din ang may-ari ng mga OLA na kung saan sila rin nagpapasod. Pero ito kasing OLA kadalasan mga Pilipino rin ang mga tawag doon, humahawak, yung mga nagmamanage, yung mga nagsusupervise. Kaya kadalasan di po ba nahuhuli sila mga Pilipino sa iba't ibang klase ng address kung saan hindi nila binibigay yung mga tamang address. Yan, iba nga dyan nasa work from home, iba dyan nasa kung saan isang lugar na i-address nila yung apps nila sa isang lugar sa Pasig, sa QC, tapos ma-raid sa ibang lugar sa Makati, di ba? Ganun yun. Sana maintindihan niyo yung sinasabi na sabihin natin may connection kasi nga ginawang legal yung illegal, yung kinikita, yun po yung ibig sabihin. Kaya ngayon kung mababa ng pogo, hindi pa naman agad-agad mababa yung OLA, ibang usapin na yan. Ngayon kung eto yung balitang yan hindi ako sigurado rito. Maaari nga sabi ko baka fake news nga yan o ginawa lang ng edit ng mga OLA victims group na iba. Kaya may narin nga naman na Chinese. Siyempre, mga Chinese nag-operate sa Pogo. Kita ba sa OLA may mga Chinese din naman na huhuli, di ba? Last year, ilang Chinese ba yung nahuli? Last year, papaalala ko sa inyo na rin last year, yung October. Bali Loan, si Peso, Lemo Loan, tsaka Wow Pera, yung October. Baka may tanong na naman sa akin na kung ano yung mga narin yun. Pero marami pa yon last year, na mga narin. Pero hindi pa ako narin doon. That is PNP, Anti-Cybercrime, yung October. Tapos, nung May, NBI po, ang niraid doon sa Pasig. Sila po yung nang-raid doon sa microduct financing. Medyo matagal na kasi kaya hindi ko maalala ko yung mga OLA na na-raid doon. Kaya, i-research ko na siguro, andyan naman sa channel ko, sa playlist ko, mga kadyali. Doon nyo tignan. Siguro talaga, halukayin. Pero eto, I doubt kung ito yung sasabi ko, mga fake news, ang dali maniwala yung tao. Mag-research din po tayo para magkaroon tayo ng kaalaman at ideya dito sa mga ganong klase ng mga balita. Pero okay yan sa akin, yung ma-radio mga OLA, yung mga makukulit. Like yan, si Mocha, di ba, revoke na. Yan. Si U-Peso. O yung mga under ni U-Peso, si Pera for You, Pera Lending, Loan mo to. May ano yan hindi lang cease order na permanent. Meron din silang kaso sa DOJ. Yan ang dapat na mga nire-raid. Yung mga nangaharas like yung nag-viral lang noong nakaraan si Peso na kahit walang utang kinulit nila, ayan, na-tsempuhan artista pala, maaring nakasampa na yung kaso doon sa kanila dahil di nagpo-post masyado sa Sunshine. Sigurado kaya ganun yun. Kaya kumbaga nag-file na ng complaint itong si Miss Sunshine Cruz dyan sa sa OLA na yon. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kadyadi, huwag kayong basta-basta naniniwala. Alamin nyo muna kung legit ba yung balita na yan. Ako, pinanood ko yung mga balita kagabi, puro total ban lang ng Pogang binanggit. Walang binanggit na isusunod yung OLA. Pero sana nga magkaroon ng resolution din ng mga senado, ang mga senador dito sa issue ng OLA. Kasi medyo ang perang ang ginagamit kasi ng mga lending companies na mga OLA na yan is yung perang illegal na kinikita dyan sa mga Pogo. Yun po yung aking pagkakaintindi sa mga Money Laundering Act. Pero hindi ako attorney ha. Ito ay based on my research. Ganun mag-research yung hanapin mo kung paano gumagana ang isang bagay, kung paano gumagana isang illegal activities. Ganun, hindi yung basta wala kwentong barbero. Ewan ko, gagaling no? Marami magagaling pero hindi naman nagre-research. Yun po, ito yung lingkod ka, Johnny ng Janitor TV. Ito Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.